Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. What is the basis of your substance? The evidence. Ito ang evidence. Hindi ikaw ang evidence. Ang salita ng Diyos ang evidence. At yung evidence na yan, nakikita yan sa buhay mo eh. Nakikita yan sa paniniwala mo eh. Nakikita yan sa devotion mo sa Panginoon. Nakikita yan sa faithfulness mo sa Diyos. Kaya alam nyo, pag sinasabi ko palaging, save ka, hindi ka naman faithful. Save ka, hindi ka naman obedient. Paano ko maniniwalang save ka? Eh wala yung ebidensya ng faithfulness. Walang ebidensya ng obedience. Naunawaan niyo ba yan? Katulad ng pangako ko sa inyo, I will be preaching more on a handbook for new believers. Ang unang-unang makikinabang nito ay ang New Disciples Class. Oo. Kaya yung mga member ng New Disciples Class, ito ang lesson na bibigay ko sa inyo every Sunday night. Tatapusin ko yan at dadagdagan ko pa ng mga bagay na kinakailangan malaman ninyo upang lalo kayong maging mature sa pananampalataya. Alright? At gayon na rin, lahat kayo na hindi pa nakakahawak ng aklat na ito. At nandito lahat ang mga lesson na kung saan ang inyong tate ang siyang gumawa. Ngayong gabing ito, pag-uusapan natin tungkol doon sa Acts 20 and verse number 21. Lesson 2. Ito sa Handbook of New Believers. Noong linggo, ang lesson ko is Christ as the Lord of my life. Yun ang lesson 4. Ngayon, lesson 2. Ano yung lesson 2? Pag-uusapan natin ang repentance and faith. Repentance and faith. Hindi ko gagamitin itong aklat na ito sapagkat mayroon akong separate messages na pinahalungkat ko kay Rhoda ngayong gabi para sabihin sa inyo ang dalawang napakahalagang salita upang tayo ay maging anak ng Diyos. Ano yon? Repentance and faith. Nakalagay doon sa verse 21 ng Acts 20. Testifying both to the Jews and also to the Greeks. Anong sabi? Repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Sa mga evangelical circles, wala na yung repentance. Hindi ba? Na hindi naman nangangahulugan na kinakailangan banggitin mo yung repentance para ka masave. Hindi yan binanggit nung thief on the cross. Di ba? Ang sinabi ng thief on the cross, remember me when thou comest into your kingdom. Tama ba ako? Oo, yun ang sinabi niya. Pero doon sa salitang yan, nandoon ang repentance. Nandoon ang faith. Di ba? Kahit na hindi niya binanggit yan. Oo. Ibig sabihin, nanampalataya siya doon sa kasama niyang nakapako sa krus. Sinabi niya yun Sinabi niya rin sa kasama niyang thief Tayong dalawa nakapako dito dahil meron tayong krimen na ginawa Ito nakapako, ito wala Perfect to Di ba? Banal ito Anak ng Diyos to Nanampalataya siya. Kahit yung kasama niya nakapako sa krus. Merong repentance and faith doon. Yung publican sa templo, di ba? Ano ang sinabi niya? Lord, be merciful to me, a sinner. Wala din yung repentance and faith doon, di ba? Pero, nandun ang repentance and faith. Malalaman nyo ngayong gabi ang ibig sabihin niyan. Nung kausap ni Philip the Evangelist, ang Ethiopian eunuch, wala din doon yung repentance and faith. In fact, nung pinaliwanag ni Philip ang nakalagay sa Isaiah 53, ang tanong lang
ng Ethiopian eunuch, ganito, anong naghihinder sa akin para bautismohan ako? Ang sagot ni Philip, kung sumasampalataya ka sa Panginoon, babautismohan kita. Yun lang. Wala yung repentance and faith. Pero nandun sa kanyang mga salita, ang repentance and faith. Bakit? Makikita nyo rito Oo. Iba ang repentance and faith sa making a decision for Christ. Alright. Walang repentance doon. Walang faith doon. Why? Because anyone can make a decision for Christ. It does not even speak of conversion. Naunawaan nyo? Merong ngayon sa evangelical circles, make a commitment to the Lord. Hindi ng repentance and faith yan. Because anyone can make a commitment. But there's no repentance. And there's no faith. Naunawaan niyo ba? Yan ngayon ang preaching. Para ano? Para hindi ma-offend ang tao. Tinatanggal nila yung repentance. Tinatanggal lang tunay na pananampalataya. And tonight, hopefully, you're going to understand the meaning of these two words, repentance and faith. Manalangin tayo, Lord God, salamat po muli sa inyong salita ngayong gabi na maisasabog po namin sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa service na ito. Pagpalain po niyo ang inyong lingkod, Panginoon. Bigyan niyo po ako ng wisdom. Gayon din hinihiling ko ng inyong banal na spirito ang niyang bigay ng pagkaunawa sa bawat isa. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. You may be seated, please. Meron akong preaching nung araw. Nakalimutan ko kung kailan yan. Matagal na yun. Napakatagal ng panahon yan. Siguro mga more than 30 years na. So you have not actually heard this preaching yet. Ang title ng preaching na ito is Genuine Repentance. Pinanggit ko na yung salitang genuine. Okay? Genuine or genuine repentance. At ang mga verses na binigay ko dito, unang-una, yung nakalagay sa Luke 24, verse 47. Ano nakalagay? And that repentance and remission of sins should be preached in its name among all nations, beginning at Jerusalem. Tingnan niyo yung nakalagay na should be preached. Walang pinagkaiba ang salitang should sa shall. Napag-aralan ko nung ako'y naging congressman na may pagkakaiba ang salitang may at shall. Correct? Oo. Pag sinabing may sa batas, maaaring gawin mo, maaaring hindi mo gawin. Pero pag sinabing shall, mandatory yan. Dapat mong gawin yan. Yun ang sinabi. Repentance and remission of sins should, mandatory, be preached in His name among all nations, beginning at Jerusalem. Sino nagsabi nito? The Lord Jesus Christ. In Luke 13 and verse number 3, ang sabi, I tell you, nay, but except ye repent. Sabi kang Tagalog, maliban na ikaw ay magsisi, kayong lahat ay mapapahamak. Ye shall all likewise perish. Wala yung faith doon. Di ba? Maliban lang na kayo magsisi. Ang nakalagay, di ba? Wala yung faith doon. But it follows, whenever you truly repent, there's faith. Hindi pwedeng humiwalay ang repentance saka ang faith. Magkasama yan. Yan ay parang release na dinadaanan ng train. Correct? Pag yung release na yan, isa lang yan, madidiskaril ang train. Tama, mali? Isa lang eh. Oo. Kinakailangan dalawa yan. Oo. Ano yung dalawang release na yan? Para makadaan ng train na mahusay? Repentance and faith. Alright. Yan ay magkatuktong.
Yan ay magkasama. Makikita mo, pag nakakita ka ng riles, meron niyang kahoy o semento na nagduduktong sa dalawa. Tama ba? Oo. Upang sabihin sa atin that repentance and faith come together. They are both connected. Kaya dito, nakalagay sabi ng Panginoon natin, I tell you nay, but except ye repent, ye shall all likewise perish. Alright? 2 Peter 3:9. 2 Peter 3:9. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to what? To repentance. All right. So therefore, what is genuine repentance? Now look here. Genuine repentance cannot exist without sincere and true repentance. Genuine salvation cannot exist without sincere and true repentance. The form of evangelism we see today, nasabi ko na sa inyo kanina, differs from what Jesus and the apostles taught. Now, unang-unang tanong, what is repentance? Dadalian ko para matapos tayo rito bago mag-alas 12 ng ating gabi. Alright? So what is repentance? Repentance is a divine work. The divine work within the soul that allows a person to recognize his true state. Ano yung true state niya? Broken, lost, guilty, and at risk of hell. And when he recognized that, it prompts him to seek forgiveness through what? To the sacrifice of Christ on the cross and His blood. Now, when you look at the word repentance, in the Greek, it means a change of mind. Pareho din yun. Tinatawag natin a change of belief. Bakit? The Lord Jesus Christ preached repentance to the Jews. Bakit? Because they do not believe that Christ is the Messiah. So ano sabi ng Panginoon sa kanila? You repent. You change your mind about this. Because look, if you truly would put your faith upon me, you've got to believe I'm the Messiah. And when you begin to believe I'm the Messiah, you are repenting. Naunawaan nyo? You are changing your mind. Why do we need to repent? Number one, because we are lost sinners. Palagi kong sinasabi sa inyo, before a man is saved, you must make him lost. Hindi pwede na sabihin mo sa isang tao, kinakailangan mo masave. Hindi naman alam, nawawala siya eh. Di ba? Therefore, before you tell him how to be saved, you must first of all make him lost. Nawawala siya. Hindi niya alam ang daan. Amen? Ang paniniwala niya hindi mabuti. Kaya ngayon, maraming nagpo-profess. For example, kaninang umaga, we had 205 people that made professions of faith here. Hindi pa kasama yung mga congregations. But those 205 will come back? No, they will not. Why? They made only a profession of faith. Profession lang yon. Hindi possession. Naunawaan nyo? Iba yung profession, iba yung possession. Pag possession, talagang tinanggap mo ang Panginoon sa puso mo, talagang nagsisi ka, talagang sumampalataya ka, at babaguhin ng Panginoon ang buhay mo. Di ba? Amen ba? Pag profession, naniwala ka lang. Tama ang sinasabi ni Pastor. Oh. Ano sabi kanina? Meron tayong dalawang colonel dito. Yung isa backslidden eh. Nakita niya ang kanyang sarili. Binotismuhan ko yan. Na-save sa ministry ko yan. Yung isa pamangking ko, hindi save yan eh. Ano sabi nila kay Princess? Sabi nila, ang ganda ng preaching ng papa mo. Na-realize ko ang isang bagay sa akin.
Yan, hindi ligtas yan. So ngayon, gusto kong sabihin sa inyo, kung save ka, dapat merong ka rin nare-realize. Tama, mali? Kasi, kung nakaupo ka lang dyan, present ka, pero absent-minded ka, at ang naiisip mo, yung problema mo sa trabaho mo, sa business mo, kaya nakabukas sa mga cellphone mo. Hello? Wala kang repentance. Naunawaan niyo ba ako? Talaga, pag may repentance ka, makikinig ka. Pag wala kang repentance, kahit na ano gawin mo, hindi ka makikinig. Yan ang gusto kong sabihin sa inyo ngayon, ha? Sabihin ko sa inyo, maraming nagsasabing saved sila na hindi talaga saved. Baka isa ka ron. Kaya makita ka mabuti. Para makita mo at malaman mo. Okay. So bakit? Why do we need to repent? First, because we are lost sinners. Second, because we are condemned already. Condemned already. Yan, nakalagay yan. Sa John, di ba? John chapter 3. Ang sabi ng Bible, if you believe not, you are what? You are condemned already. Ibig sabihin nun, hindi pa lang you will be condemned. No. You're condemned already. Yun ang issue ng repentance. Naunawaan niyo ba ako? Ibig sabihin yan, if you repent of your sin, of your wrong belief, kaya sabi ko wrong belief hindi kasalanan, wrong belief. Sapagkat mas patindi ang wrong belief kaysa kasalanan. Do you realize there's only one sin? The one sin that cannot be forgiven. Ano yon? Unbelief. Kaya nga ang repentance, is what? Changing you from not believing in Jesus Christ. Do you realize that? Yun ang ibig sabihin ng repentance. It's not just making a commitment or a decision, but it is actually changing your mind, changing your heart, changing your lifestyle. Kung walang ganyang change, you have not truly repented. And because of that, you are not saved. Mag-isip ka. Mag-isip ka. Ayaw ko na magkakaroon ka ng kaisipan na save ka. Sa totoo, hindi mo naman talaga alam. Alright? Condemned ka na So anong ginagawa ng Panginoon? Kapag tinanggap mo siya, tinatanggal ka niya sa condemnation. Naunawaan niyo? Hindi ka lang tinatanggal sa kasalanan. Tinatanggal ka niya sa condemnation. Kaya nakalagay doon sa Romans chapter 8 and verse number 1 Anong nakalagay? There is therefore now no what? No condemnation. Hindi nakalagay, there's therefore now no sin. May kasalanan ka ba din Pero the fact is this, when you repented of your wrong belief, wrong notion, and everything wrong in you, tinanggal ka ng Panginoon sa condemnation. To them which are what? In Christ Jesus. All right. Thirdly, because we are in danger of eternal death. In danger of eternal death. Ang sabi po ng isang preacher, alam mo, hindi pwede na nasave ka lang dahil natakot ka Aba, nung ako'y nasave nung bata pa ako, natakot ako sa impyerno Pupunta ako dun Hello? Pupunta ako dun I'm in danger of what? Eternal death. Because I'm in danger of eternal death. Anong naginawa ko? Tinangbuhan pa sa buhay ko. Para matanggal ang condemnation ko. Naunawaan niyo ba? Naalala ko yun Alam niyo ba, noong ako ay tumanggap sa Panginoon ng bata pa ako, ilang beses ako nag-pray sapagkat nag-doubt ako ng salvation ko. Ilang beses kong winitnessan ko ang sarili ko. Sunday school teacher na ako Alright? Nagpunta ako ron sa classroom ko. Lumuhod ako doon sa harapan ng Panginoon. Ako mag-isa, madilim. I witnessed to myself.
Tinignan ko yung sarili ko, safe ka ba talaga, Benny Abante? Saan ang pagbabago mo? Anong ebidensya ng pagkakaligtas mo? Meron dapat eh. Naunawaan niyo ba ako? Meron dapat. Hello? Oh. Now, why do we need to repent? Number 4, because we are commanded by God to repent. Commanded yan ha? We are commanded by God to repent. Acts. Di ba? Saan sa Acts yun? Sa Mars Hill. Acts chapter 6 and verse number 31. Acts 7. Anong chapter? Acts 17:30. Ano nakalagay? Sa Acts 17:30. Ano nakalagay doon? And the times of this ignorance, God winked at. Ignorante tayo sa Panginoon eh. Alam niyo ba yun? Dahilan sa kasalanan, ignorante tayo sa kabutihan ng Diyos. Pero anong ginawa ng Panginoon? He winked at it eh. Anong winked? Tolerated it. Oo. Nakita niya eh. Alam niya eh. But now, commanded all men everywhere to what? To repent. Okay. In Acts 3:19, repent ye therefore and be converted. Ang sabi ng apostle. Okay? Now, what repentance is not? What repentance is not? Ano ang hindi repentance? Number 1, salvation is not achieved through the efforts of a sinner. Ang kaligtasan hindi nakukuha sa gawa ng makasalanan. Naunawaan nyo? Kaya nga nakalagay, not by works of righteousness which we have done. Di ba? Not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us. Number 2, it does not involve inflicting pain on oneself. Ang tawag doon, self-torture. Kung tino-torture mo ang sarili mo para tanggapin ka ng Panginoon. Meron ako dito, noong 1977, dinismiss ko dito. Ang tawag, in-expel ko dito because of heresy. Ano yung heresy niya? Ito yan, Ang heresy niya ito. Kapag tunay kang ligtas, pag tunay kang nag-repent, kinakailangan mag-struggle ka. Pag hindi ka nag-struggle, hindi ka umiyak, hindi mo nakita ang sarili mo, hindi ka talaga nag-repent. Nag-struggle ba yung thief on the cross? Umiyak ba siya? Hindi. Mamaya, malalaman niyo kung bakit. Okay. Ano siya ngayon? Pastor siya. Siya ngayon ang presidente ng Reformed Baptist. Sino ang nagturong mag-preach sa kanya? Ako. Alright? Pagka minsan, parang ayaw mo na magturo eh. Gagamitin sa iba eh. Di ba? Alright. Now, so it does not involve inflicting pain on oneself. Now, what is true repentance? Ito yan Ano ba talaga ang repentance? Number 1, as touching the intellect. As touching the intellect. A change of mind concerning God's will and word. Acts 2,
36 to 38. Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God hath made the same Jesus whom ye have crucified, both Lord and Christ. Ano ang preaching ni Peter sa mga Hudyo? Anong preaching niya? Ito yan. Yung inyong pinako sa krus, ginawa ng Diyos na Panginoon at Mesaya. Kaya kung talagang kayo mag-repent, manampalataya kayo na si Kristo ang Panginoon mo at ang Mesaya mo. Yun ang sabi ni Peter dito. As touching the intellect, a change of mind concerning God's will and word. Number 2, as touching the emotions. The emotion. Ano yun? The change of heart. Emotion, Kapag natouch ang emotion mo, first of all, there is hatred of sin. Lahat ng kasalanan, may hatred yan. Ang isang anak ng Diyos, sensitive yan sa kasalanan. Pag ako nagkasala, kaagad-agad dumulod ako sa harapan ng Diyos. Alam ko nagkasala ako. Alam ko mali. Amen ba? Hindi ako nagkasala sa tao. Anong sabi ni David sa Psalm 51? To you only, God, I have sinned. Sa Diyos lang. Nagkamali ka sa tao. At pareho kayo nagkasala. You know what I'm saying? Pero sa Diyos ka lamang nagkakasala. Why? Because the word sin in Hebrew and the Greek means what? Missing the mark. What missing the mark? The mark of holiness. Kaya nga nakalagay sa Bible, for all have sinned. And what? And what? And come short of the glory of God. Naulo ka, alam ko ito malalim ng theology. Pero kinakailangan marutunan nyo Hello? Kinakailangan marutunan nyo Alright? Not only is there hatred of sin, but there is sorrow for sin. Nalulungkot ka dahil nagkasala ka. Hindi mo pinapalakpakan ng sarili mo dahil kita mo, nagkasala ako, nakalusot ako. Hindi pwede yun Nagkasala ka, malungkot ka. Kasala ka You know what I'm saying? Oo. Hindi mo pinapalapakan ang sarili mo. Hindi mo tinatap ang sarili mo sa shoulder. Nagkasala ako pero hindi ako nahuli. That's pride. That's not true repentance. Di ba? Alright. So there is sorrow for sin. 2 Corinthians 7:10. 2 Corinthians 7:10, ano sabi? For godly sorrow worketh repentance to salvation. Not to be repented of, but the sorrow of the world worketh death. Okay. Now, what is the basis for repentance? It is a divine gift. It is only upon the merits of Christ. His death and vicarious sacrifice on the cross will lead men to repentance. As I've said, Christ is the gospel. Hebrews 11:6. But without faith, it is impossible to please Him, for he that cometh to God must believe that He is. Yun ang repentance. Kapag ikaw lumapit sa Diyos, dapat manampalataya ka na siya yun Hindi ba? Hindi ka pwedeng lumapit sa Diyos na, Panginoon, ikaw ang tagapagligtas ko. Pero hinahawakan mo si Mary, na tagapagligtas din. Naunawaan ba yan? Hindi ko pwedeng sabihin, tinanggap ko ang Panginoon sa puso ko. Pero ikaw ay nagpipray pa rin sa mga imahen. Naunawaan niya ba? You see? Kinakailangan makita niyo yan. Ano ang result ng repentance? There is joy in heaven. There's for pardon
and forgiveness. Kaya nakalagay sa Luke 15:7, I say unto you that likewise joy shall be in heaven over one sinner that what? That repented. More than over 99 just persons which need no repentance. Tutuloy ko yan sa iba pang mga mensaheng pwede kong ibigay. But now, let us go to faith. Ano ang biblical faith? Sinabi kong biblical faith dahil maraming pananampalataya. Di ba? May religious faith. Tama? Oo. Merong personal faith. Merong faith sa sarili. Correct? Merong faith sa ginagawa niya. Ang pinag-uusapan natin, biblical faith. Hebrews 10:23. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promised. 3 book sa Bible. Hebrews, Habakkuk, meron pa isa. Ano nakalagay? The just shall live by faith. Hebrews 10:38. Pero tignan niyo maigi iba ang saving faith sa living faith. Naunawaan niyo? Pero ang batayan ng living faith, yung saving faith. Hindi ka pwede magkaroon ng living faith. Ibig sabihin niyan, nabubuhay ka na may pananampalataya araw-araw sa Panginoon kung wala yung saving faith. Alright? Now, anong sabi ng isang author ng aklat, si John White? Ang sabi ni John White, faith is the core of practical Christianity. Now, look at the word practical. Mamaya mauunawaan nyo yan. Okay? First of all, faith is man's response to God's initiative. Sino nag-initiate ng salvation? Ang Diyos. Ano ang response ng tao? Faith. Naunawaan nyo? Alright? Ibig sabihin yan, God saves, man believes. How many times does the Bible say, only believe, all things are possible? Only believe, all things are possible. May isang prophet sa Old Testament, I don't know if it's Prophet Isaiah, who said, look to God and be saved. Ano ibig sabihin ng look to God? When you look to God, you believe in God. When you look to God, you believe in who God is. Look you believe in God and you believe in who God is. There is repentance and faith there. Okay. Faith begins with God. Faith has made my relationship with God possible. The more I respond in faith, I begin to know Him more, and the better I know, the easier I will find it to respond obediently to God. Ang ibig sabihin ganito, saving faith is there, but your faith increases. And when your faith increases as far as your faith in God is concerned, you become more mature. You become less afraid. Because the more afraid you are, the less faith you have. Nakuha niyo? Nakuha niyo ba? The more afraid you are, the less faith you have. Lahat yan. Whether it be sa negosyo, sa trabaho, sa pag-aaral, lahat yan. Amen ba? We exercise faith. And that faith is given to us by God. For example, nag-aral ka na mabuti. Alam mo ang sagot sa exam. Pero natatakot kang kumuha, baka malakpak ka. Ano ibig sabihin nun? The more afraid you are, the less faith you have. Not faith upon your own self,
but faith upon God that will make it possible for you to pass the exam. Naunawaan niyo ba? Oo. For example, the fear of man. The fear of man. Pag natakot ka sa tao, you have less faith in God. Because the more faith in God you have, hindi ka matatakot sa tao. Naunawaan niyo ba yan? Yan. Kaya sabi ni John White dito, faith is the core of practical Christianity. Faith. Mamaya, makikita niyo ha. Faith is the means by which believers look for their eternal hope and the conviction of the truth revealed not yet seen. Kaya nakalagay sa Hebrews 11:1, now faith is the substance of things hoped for, and what? The evidence of things not seen. Dalawa yan. Hebrews 11:1. Mahirap maintindihan to. Naunawaan niyo ba? Pero kung titingnan niyo sa kontekstong ito, maunawaan niyo eh. Ano yan? Dalawa salita ang nakalagay dyan. Substance and evidence. Ano ang faith? Ang sabi, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. What is the basis of your substance? The evidence. Ito ang evidence. Hindi ikaw ang evidence. Ang salita ng Diyos ang evidence. Alright? At yung evidence na yan, nakikita yan sa buhay mo eh. Nakikita yan sa paniniwala mo eh. Nakikita yan sa devotion mo sa Panginoon. Nakikita yan sa faithfulness mo sa Diyos. Kaya alam nyo, pag sinasabi ko palaging, save ka, hindi ka naman faithful. Save ka, hindi ka naman obedient. Paano ka maniniwalang save ka? Eh walang ebidensya ng faithfulness. Walang ebidensya ng obedience. Naunawaan niyo ba yan? You see? So, strong faith, for example, is enduring faith. It is faith that continues to respond to the Word of God in the absence of outward encouragement. Naunawaan niyo yung salitang yan? Ha? Yung strong faith na yan, ikaw ay lalong nagpapatuloy na mag-depend sa salita ng Diyos. Ha? Na wala kang nakikitang outside encouragement. Nag-iisa ka. Kaya nakikita nyo, ang mga heroes of the faith, pinipersecute yan, nag-iisa. Pinapatay, nag-iisa. And why is it they're able to live alone? Alone. They're able to be persecuted alone. They're able to suffer alone because their faith is strong as far as their faith in God is concerned. Hindi mo kinakailangan ng kasama para andun ang ebidensya ng pananampalataya. Naunawaan niyo ba? Oo. Nakikita ka ng mga salita ng mga umiibig. I cannot live without you. Kalokohan yan. Cannot live without you. I cannot live without God. Yun ang faith. Naunawaan nyo? Kinakailangan baguhin na natin ang ating attitude tungkol dito. At kaya nga nakalagay, sabi ko sa inyo faith is tried by fire. Para ano? Para makita ng Diyos kung meron ka pananampalataya? Hindi. Para makita mo yung pananampalataya binigay ng Panginoon sa iyo, tunay. Naunawaan nyo? Para ikaw mismo makakita na yung binigay ng Panginoon pananampalataya sa iyo, tunay yan. Sapagkat kung ang Panginoon nabigay niyan, tunay ang pananampalataya niyan. Kahit ano pa ang trial ng buhay, kahit ano pa ang mangyari sa buhay mo, magpapatuloy ang pananampalataya mo sa Diyos. Naunawaan niyo? Kaya ang kalagay sa 1 Peter 1:7,
that the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. The trial of your faith. Kapag nasa iyo ang tunay ng pananampalataya, magkakaroon ka ng trials. Magkakaroon ka ng problema. Magkakaroon ka ng affliction. Magkakaroon ka ng trouble. Merong isang Kristiyano nagsabi alam nyo, mula nung ako'y na-save, nawala lahat ang mga problema ko. Sabi ko sa kanya, save ka ba? Kung yung walang pananampalataya, may problema eh. Hello? Tama ba ako? Yung walang pananampalataya, may problema. Yung walang pananampalataya, may tinatawag na trials eh. Ikaw pa kaya, may pananampalataya ka. Amen ba? Ang ibig sabihin niyan, pag meron kang pananampalataya, you will be tried. That's why, prepare for that. Kaya nga sinabi ron sa Ephesians, yung ating armor eh. Naunawaan niyo ba ako? Ako nag-preach I preach about the armor of God eh. Meron tayong armor. Kompleto yung armor na binigay ng Panginoon sa atin. At yung armor na yan, sabihin ko sa inyo nagsisimula yan sa faith eh. Nagsisimula yan sa salvation. Anong pandimula? The helmet of salvation. Diba? Ngayon, bakit sinabi ng Bible yung armor na binibigyan ng Spirit? May trials ka eh. Yung trials na yan, ibinibigay yan dahil sa pananampalataya mo. Hindi ikaw ang nagbibigay sa sarili mo. Ang binibigay mong trial sa sarili mo, kasalanan. Naunawaan niyo ba yan? Kailangan makita nyo, malaman nyo ang kaibahan niyan, ha? Okay. So, eto yan. Yan ang biblical faith. Ngayon, may papakita ako sa inyong diagram para lalo maintindihan ninyo. Ngayon ko lang ginawa yan eh. Nung bumangon ako, nakatulog ako eh. Ako nagpapasalamat, nakatulog ako. Nagpapahinga ako, di ba? Pero, ba't ko hawak-hawak to? Masakit eh. Akala niyo ba, simple lang yan? Look, yan ang diagram. Makikita nyo na sa kaligtasan natin, lahat ng persons ng Diyos gumagawa. Sino ang nagpahayag ng pag-ibig? Diyos Ama, God the Father. John 3:16. For God. Sino yung God doon? The Father. For God so loved the world. Sino ang nagpakita ng grace? God the Son. That He gave His only begotten Son. Ephesians 2:8 and 9. For by grace are ye saved through faith. Nakalagay sa Titus, di ba? Titus chapter 2 ba? Titus chapter 4? 2:13. Titus 2:13. Ano nakalagay sa Titus 2:13? Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and Savior Jesus Christ. Bago yan. Verse 11. Ano nakalagay sa verse 11? For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Verse 12. Teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Now, you look at verse 11 again. Makikita nyo, the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Who brings salvation?
Jesus Christ. Who is the epitome of God's grace? Jesus Christ. Naunawaan nyo? Hindi natin maiintindihan ang grace kung wala ang Panginoong Jesucristo. Hindi nyo mauunawaan ang sacrifice ng Panginoon kung hindi mo alam ang ibig sabihin ng grace. Kaya nga sinabi ni Apostle Paul sa Romans 11, di ba? Ano nakalagay? If it be of grace, then it is no more of works. Otherwise, grace is no more grace. Naunawaan nyo? Yan, no? But if it be of works, then is it no more of grace. Otherwise, work is no more work. Kaya ito yan. Kapag ang pinapangalandakan mo, ikaw ay naligtas dahil sa mabuti kang tao, gumagawa ka ng mabuti, wala ang biyaya ng Panginoon doon. Sapagkat ang biyaya at ang gawa ng tao, hindi pwedeng magsama yan. Naligtas ka dahilan sa grace ng ating Panginoon. Okay, tinan nyo, yung diagram uli. Love came from the Father. Grace came from the Son. Acts 20:21. Nakita nyo ang dalawang condition ng kaligtasan. Di ba? Repentance. Kanino? Toward God. And then faith toward who? Malinaw ba? Oh. Repentance toward God and faith toward the Lord Jesus Christ. So ito ang tanong dyan. Repentance. Ako ba yan? Faith. Ako ba yan? Hindi. Gawa ng Holy Spirit yan. Hindi ikaw yan. Pag sinabi ng Panginoon, except you repent, hindi ibig sabihin, ikaw, magbago ka na ng paningin mo. Mabago ka ng paniniwala mo. Pag sinabi ng Panginoon yan, binibigay niya ang Holy Spirit para baguhin niya ang paniniwala mo. Binibigay niya ang Holy Spirit para magkaroon ka ng pananampalataya. Yan ang dalawang condition ng kaligtasan na ang Espiritu din ng Panginoon ang nagpapaunawa sa iyo. Hindi ikaw. Sa wikang Manila, dehins kaui. Ngayon, when you fulfill the two conditions given by the Spirit of God, anong sabi ng Bible sa 2 Corinthians 5:17? If any man be in Christ, he is what? A new creature. You have the new nature. And because you have the new nature, in James chapter 4, chapter 4 ba? Verses 14 to 26. Now, your works are accepted by God. It is the works of the new nature, not the works of the old man. Hello? Naunawaan niyo ba? Oo, okay. Kung halimbawa, ang success mo, ikaw ang nagbigay. At pinupuri mo ang sarili mo. Pinupuri mo ang sarili mo. Kung hindi ako nagtiyaga, I'm a self-made man. Hello? Kinig ka, I am a self-made man. Therefore, you do not have any new nature at all. Because you are not a self-made man. You are a God-made man. Kaya, pag successful ka, huwag mong pupurihin ang sarili mo. Pag sinabi ng Bible, it is God that ordained leaders. Ibig sabihin, pipiliin ka ng Panginoon na leader. Whether in politics or business or career, pipiliin yan. Pipiliin ka ng Panginoon na walang nag-i-encourage, na walang tumutulong, na walang iba, kundi ang Diyos. Ibig sabihin, lahat ng tumulong sa iyo, ginamit ng Panginoon yan. Ibig sabihin, it's the Lord. Wala ka nang pwedeng sabihin pa, Panginoon yan. Siguro, kung magtatayo ka ng negosyo, makikita mo rin ang ginagawa ng Panginoon. Makikita mo yan. Pag hindi mo nakita ang ginagawa ng Panginoon sa negosyo mo,
Ha? Ikaw ang gumawa niyan, hindi ang Panginoon. Ikaw yan. Kaya purihin mo ang sarili mo. Purihin mo na ngayon. Galing mo. Kaya nakita nyo, kaninang umaga sabi, di ba, sa James, ang buhay parang damo. Ang tagumpay ng buhay parang bulaklak ng damo. Everything that you have here, whether you do it yourself or not, is temporary. There is nothing permanent in this world. There's only one. That's the Word of God. And I would depend more on something permanent than depend on something temporary. Do you realize that? Oo. Yung batas na ginagawa namin sa Kongreso, pwedeng i-repeal eh. Di ba? Pwedeng i-amend. Pwedeng baguhin. Ito, hindi ko pwedeng i-repeal to eh. Hindi ko pwedeng baguhin to eh. Ganito pa rin to. Even 2,000 years from now, it's still the same Word of God. Okay? Oh, tingnan nyo ha. Now, so therefore, gumawa ang Holy Spirit, you repented before God, you put your faith upon Christ, yan ang condition ng kaligtasan, nagkaroon ka ng new nature. Nagkaroon ka ng new nature, nagkaroon ka ng good works. Works that are done through the new nature. Kaya nga nakalagay doon sa James, works without faith is what? Is dead. Magkarugtong yan eh. Magkarugtong yung faith sa kanyang new nature. Hindi pwede magkahiwala yan eh. Naunawaan niyo ba? Okay. Now, pagkatapos niya maturity. Kaya meron tayong discipleship program. Kung hindi ka kasama dyan, anong klaseng salvation meron ka? Kung ayaw mong matuto ng salita ng Diyos para maging mature ka sa pananampalataya, anong klaseng anak ng Diyos ka? Kung sinasay mong anak ka ng Diyos. Naunawaan niyo ba ako? Kaya nga sinasabi ko sa inyo maraming tao na nagsasabing ligtas na hindi ligtas. Bakit? Walang interes eh. Hello? Walang interes. Naunawaan niyo ba ako? Alam nyo, masyado na akong busy sa gawain ko. Pero kailanman hindi ako nagiging busy para wala akong panahong mag-pray at wala akong panahong magbasa ng Bible. Araw-araw. Nakikita nyo, tuwing Lunes hanggang Biyernes, may devotion ako. Sa radyo. Tama? Manood ka man o sa hindi, may devotion pa rin ako. Anong interest mo sa panalangin? Anong interest mo sa salita ng Diyos? If you are not that interested, don't you ever tell me na naligtas ka. Kalokohan yan. Oh, ayan. Maturity. Pagkatapos ng maturity, conversion. So, Pastor, bakit ang conversion nandyan? Hindi ba dapat ang conversion doon sa repentance and faith? Hindi. Condition yun eh. Hindi yung conversion. Condition eh. Naunawaan nyo? Ito yung conversion. Anong sabi ng Panginoon kay Peter? Luke 20:32. Ha? Matapos niyang makasama si Pedro ng 3 years, malapit na siyang ipako sa krus. Anong sinabi ng Panginoon kay Peter? When thou art converted, strengthen the brethren. Only converted people can disciple somebody else. If you're not converted, you cannot disciple someone else.
At ang nakakapagtaka, ang tagal mo nang kiniklaim na Kristiyano ka. Ikaw pa disciple. Samantalang dapat, converted ka na. Dapat ikaw na ang nagdi-disciple. Naunawaan niyo ba yan? Yan ang buhay ng Kristiyano eh. Yan oh. Yan ang buhay ng anak ng Diyos. Yung buong buhay niya, mula sa kanyang pagkakaligtas hanggang sa kanyang pagtanda at hanggang pagdating ng Panginoon, yan ang buhay niya. Hello? Yan ang buhay niya. Huwag mong sabihin sa akin ang buhay mo, negosyo mo, ang buhay mo, karir mo, ang buhay mo, pamilya mo, ang buhay mo, pag-aaral mo. Hindi buhay yon. Gawa yun eh. Anong buhay mo? Panginoon eh. Aba, kung naniniwala ka na ang buhay mo, ang negosyo mo, ang buhay mo, ang karir mo, ang buhay pag-aaral mo, pinag-uusapan niya pera. Di ba? Aba, mas maganda buhay ko. Naunawaan niyo? Hindi yun eh. Tignan niyo ha. After conversion, you become a teacher. Teacher and learner. Habang nagtuturo ka, nag-aaral ka pa rin. 2 Timothy chapter 2, verse 1 to 3. I praise God, the Lord. The Lord just gave me this tonight. I never knew all this, folks. Ano sabi? 2 Timothy 2, 1 to 3. Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Verse 2. And the things that thou hast heard of me among many disciples or disciplers, the same commit thou to what? To faithful men, who shall be able to what? To teach others also. Kaya pinag-usapan natin, Arnel, ang Netinims eh. Pinag-usapan natin ang Yaya Group ng mga kababaihan eh. Pinag-uusapan natin dito ang mitosis program, ang New Disciples class. Kaya pinag-uusapan ang discipleship eh. Why? Sapagkat yan ang buhay ng tunay na anak ng Diyos. Makinig ka. Iba ang buhay ng hindi saved. Iba. Hello? Naunawaan niyo ba? Ako kitang-kita ko yan eh. Sa mga kasamahan ko eh. Iba. Iba yung focus nila, iba yung attention nila, iba yung nais nila, iba yung direction nila, iba din ang focus ko. Iba ang direction ko. Nakikita ko ang kaibahan. Nakikita ko na talaga ako ligtas sapagkat may kaibahan eh. Ano ba focus ng buhay mo? O, ito ha. Ito hindi maintindihan ng marami to. Iba ang pagkaintindi ng Pentecostal dito. Nalagay ko sa isang box. Philippians 2, 12 and 13. Ano nakalagay doon? Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Nako, ang sabi ng Pentecostal, kinakailangan gawin mo yan para manatiling ligtas ka. Kasi pag hindi mo ginawa yan, mawawala ang salvation mo. Can you imagine? Kung nakakasala ka araw-araw, araw-araw mo rin natanggap ang Panginoon sa puso mo. Wala kang kasiyahan. Wala kang peace. Naunawaan mo? Wala eh. Ayan o. Dahil dyan, kung yan lang verse 12 na yan, papaniwalaan ko na yon, di ba? Papaniwalaan ko na yon. Yung nakalagay dyan eh. Di ba?
Ganon din, pag kinakrap mo yung sermon ko, huy, makinig ka. Ganon din yan eh. Hindi ba? Oh, ano sabi sa verse 13? For it is God which worketh in you, both to will and to do of His good pleasure. You cannot work it out if God did not work it in. Kaya nga, ang faith, practical. Kaya nga nanalangin tayo, Lord, increase my faith. Lord, increase my faith in you because the whole world is trying to get me. Trying to control me. Araw-araw yan. Tinan nyo maigi, araw-araw. Ano yung trial mo talaga? Ano yung trial mo? Gusto kang i-control ng mundo araw-araw. Iyan ang pinaka-trial mo sa buhay. Naunawaan niyo ba ako? Ano ang trial mo? Hindi yun sapagkat hindi mo kakampi yung kasama mo sa negosyo mo. Hindi yun eh. Ang trial mo, ito, gusto ka palaging kunin ng lust mo eh. Gusto ka palaging kunin ng flesh mo. Gusto ka palaging kontrolin ng mundo eh. Yun ang pinaka-trial mo sa buhay. And what it is that prevents you from doing that? That the trial of your faith which much more precious than of gold that perisheth. Naunawaan nyo? Naunawaan nyo ba? Kayo man nanonood, naunawaan nyo? Itong mga nanonood na to, nakikinig sa akin, natututo eh. So, natutuwa ba kayo? Andito kayo ngayong gabi? 2 message to, ba? 2 mensahe to na pinag-isa ko eh. Uulitin ko to. Makinig uli kayo ha. Bakit? Makakalimutan niyo yung kalahati nito pagkatapos ng service eh. Akala niyo maalala niyo lahat. Di ba? Yung iba sa inyo, kalahati ng pakikinig niyo, panaginip eh. Alright, tumayo tayong lahat.